Hi guys! Welcome to our channel! So, pasensya na kayo guys kung hindi ako masyadong nakakapagawa ng mga videos. Kasi, well, wala na ako masyadong time. Kasi nga, konti na lang yung araw sa umaga or yung liwanag sa umaga. And also, masyado na akong busy kasi magpapasko. Pero right now, sa video na ito, gumawa ko ng video ngayon kasi gusto ko lang i-share sa inyo yung mga hindi kanais na naganap sa Montreal ngayon. So, marahil nakita nyo na yung mga video na ito sa X or sa Twitter. Pero kung hindi pa, ito i-share ko sa inyo. Do you wanna say something, Rai? No? Can I talk to them now? Okay, say bye-bye to them. Go to mommy. Help mommy. So guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung nangyayari dito sa yung nangyari, I think it was last Friday sa Montreal. So may mga pro-Hamas na mga protesters ang let's say nag-terrorize sa streets ng Montreal. Ito yung mga video nila guys, papakita ko sa inyo. Ayan guys, oh, kitang-kita nyo, oh. Nagbabasag sila ng mga establishment. Grabe. Wala namang ganito dati sa Canada nung dumating kami 8 years ago. Pero ngayon dahil since napakarami na nagpupunta rito na hindi masyadong na-filter ng government o nasasala, ito, papapasok sila ng yun yung video guys. Since naging lenient yung government sa pagsasala ng mga papasok sa Canada, hindi na nila na-filter kung sino yung mga nagpupunta rito para maghanap ng magandang kinabukasan. Ang iba nagpupunta rito parang ano lang para lang para lang maging mag-rally or I don't know kung ano yung purpose nila, bakit kailangan nilang magprotesta sa Montreal at manira ng mga establishment. Ito yung mga pro-Hamas supporters din. Kung naaalala nyo rin guys, parang last month nag-post din ako ng video ng mga pro-Hamas, pro-Palestine supporters sa Vancouver kung saan sinunog nila yung Canadian flag. Ito yung video na yun eh. Palestinians don't only want your eyes on Rafah, eyes on Gaza. Palestinians want your foot on Israel's neck. Israel, burn, burn. Palestinians will return. Israel, burn, burn. Palestinians will return. Land back, land back. Israel, burn, burn. Tapos nga dahil sa nangyaring riot na ito sa Montreal, na focus din yung attention ng ibang mga netizens sa Twitter kay Justin Trudeau, yung Prime Minister dito sa Canada. Kasi that time na nagkakaroon ng riot sa Montreal, naroon siya sa Toronto at nanonood ng Taylor Swift concert. Ito yung video niyo. So, gumawa sila ng side-by-side comparison kung saan si Justin Trudeau nanonood ng concert ni Taylor Swift. At the same time, yung mga nagra-riot sa Montreal, yung naninira ng mga establishment. So, ito yung sabi ng ilan sa mga leaders o mga political group leaders dito sa Canada. Isa-isahin natin yung mga tweet nila. So ito yung isa sa mga tweets. Sabi dito sa tweet ni Canada Matters: Trudeau enjoying himself at the Taylor Swift concert in Toronto while Montreal burns because of pro-Palestine protesters. Sabi naman dito sa isang tweet ng Canada Proud, si Canada Proud, at sabi niya, terrorism on our street and Trudeau doesn't care. Pro-Hamas riots are taking place in Montreal. Meanwhile, Trudeau is at a Taylor Swift concert displaying his cringe dance moves. Grabe, ano? Tapos ito naman yung tweet ni Justin Trudeau tungkol sa nangyari nga sa Montreal. What we saw on the streets of Montreal last night was appalling. Acts of anti-Semitism, intimidation, and violence must be condemned wherever we see them. The RCMP are in communication with local police. There must be consequences and rioters held accountable. Tapos sabi naman ni Immigration Minister Mark Miller, sabi niya, the right to protest doesn't include any right to riot or spew anti-Semitic hate.
The violence that took place last night in Montreal needs to be dealt with and swiftly, and the perpetrators held fully accountable. Tapos ito yung tweet naman ni opposition leader Pierre Poilievre na makakalaban ni Justin Trudeau sa election next year for the Prime Minister. So medyo mahaba ito at saka medyo mabibigat yung mga binitawan niyang tweet dito. Sabi niya, in response to Justin Trudeau, ito yung sabi niya, "You act surprised. We are reaping what you sowed. This is what happens when a Prime Minister spends 9 years pushing toxic woke identity politics, dividing and subdividing people by race, gender, vaccine status, religion, region, age, wealth, etc. On top of driving people apart, you systematically break what used to bring us together, saying Canada is a post-national state with no core identity. You erase our veterans and military, the famous 5 and even 30 facts from our passport, to replace them with meaningless squirrels, snowflakes, and a drawing of yourself swimming as a boy. You opened the borders to terrorists and lawbreakers and called anyone who questioned it racist. You sent out your MPs to say one thing in a mosque and the opposite in a synagogue, one thing in a mandir and the opposite in a gurdwara. You have made Canada a playground for foreign interference. You allowed Iran's IRGC terrorists to legally operate here for 4 years after they murdered 55 of our citizens in a major unprovoked attack. You passed laws that release rampant offenders from prison within hours of their 80th arrest. And what is the result? Assassinations on Canadian soil, firebombings on synagogues, extremist violence against mandirs and gurdwaras, over 100 churches burned or vandalized, with barely or any condemnation from you, all for a total 251% more hate crime. And while you were dancing, Montreal was burning. We won't let you divide us anymore. Call an election now. We will fire you and reclaim our citizenship, our values, our lives, our freedom, and most of all, our country." So medyo mabibigat yung mga binitawan ni Pierre Poilievre kay Justin Trudeau in regard sa nangyari sa sa riot na nangyari sa Montreal nga. And may point din naman siya. Tapos yung mga tweet naman ni Justin Trudeau at saka ni Mark Miller medyo, although I hope nga magkaroon ng justice yung ginawang riot ng mga pro-Hamas group na yon. Pero at the same time, parang walang dapat sisihin kundi yung mismong government din. Kasi pinapasok nila yung mga ganun tao dito sa Canada, di ba? Dati-rati kasi nung bago-bago kami rito, Canada, napaka-peaceful, walang mga ganyang gulo. Ngayon parang hindi nasasala nga yung pagpasok ng mga immigrants dito, mga temporary, mga refugees. Kung pupunta sila rito para lang manggulo, like yung pinakita ng mga nagra-riot, nagbabasag na sila ng mga salamin ng mga establishment, anong reason ba't nandito sila, di ba? Bakit hindi nila sila pabalikin ng government sa kung saan bansa sila nanggaling? Tapos, ito pa yung, hindi natin alam kung ano sila, kung mga temporary workers ba sila rito na nagpunta rito, kung mga refugee seekers ba sila, o mga asylum, or kung mga talagang citizens sila dito sa Canada. Pero, in the recent months, ang daming mga rally at riot na nangyayari dito sa Canada. Parang last month lang, mga Kalistani, tsaka mga Hindus, naglalaban sa kalsada. Makikita natin na nasa kalsada sila, nagra-riot, nagpo-protesta, naghahampasan ng mga kahoy. Tapos in other streets naman dito sa Canada, puro rally, like yung pinakita ko ang video sa Vancouver, nagsusunog pa sila ng mga Canadian flag. Parang nasisira yung identity ng Canada. Kasi guys, nung bago-bago kami rito, Canada is considered one of the friendliest, safest countries in the world. Pero parang hindi na ganun ngayon eh. So, I hope magbago to.
I hope yung susunod na upo sa government magawa niya ng paraan to kasi kung lalala pa to, I don't know, baka nakakatakot. Sana naman hindi matuloy. So, there you go guys. Alam ko medyo nakaka-depress yung share ko sa inyo ngayon, yung binalita ko sa inyo. And kayo ano masasabi nyo? Please drop your comment below para naman malaman natin kung ano yung nasa isip nyo. And I hope, if you don't mind, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, and share this video with your friends para alam nila kung anong nangyayari ngayon dito sa Canada. Hanggang sa susunod guys, I hope sa susunod maganda na ibabalita ako sa inyo. Until next time, maraming salamat po. Bye! Wanna say bye to them, Nanay? See you. Say Merry Christmas. week. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe, people. Bye. Merry Christmas. Merry Christmas. See you next week. Merry Christmas. Bye.